blessed morning sa lahat po na kasama po natin ngayon online na. Good morning Holy Spirit, good morning, good morning. Good morning kila nanay and kila tatay, sa mga disciple po natin good morning sa mga member, good morning sa mga leader, good morning po sa lahat po na naka-tune in, lahat po na nakikinig ngayon, good morning po sa bawat isa and samahan niyo po ako na invite po natin yung Holy Spirit bago po natin simulan yung ating pag-uusapan simulan po natin ito with prayer po. Yes Lord, we thank you Lord, we glorify you Lord, we magnify your name Lord, we always bless your name Lord. Wala nga pong pangalan ng itinataas kundi pangalan mo nga lang po Lord. Maraming salamat Lord sa opportunity na ito, sa pagkakataon na ito Lord, na kami ay ginising mo Lord at kami ay nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ka, pagkakataon na matuto ng higit pa patungkol sa iyo Lord. Samahan mo po kami Lord sa umaga na ito, balutan mo po ng presensya mo ang pag-uusapan namin na ito Lord, balutan mo po ng presensya ang lahat po ng kasama po namin ngayon Lord. We invite the Holy Spirit na siya po ang mag-lead sa umaga na ito Lord. Ini-invite po namin siya na kung ano man po yung mapapanggit, mapapakinggan po namin Lord ay kayo po ang makita, kayo po ang maitanim sa mga puso po nila Lord. And Lord, kung ano man po yung mga bagay na patuloy po namin ginagawa, kami ay patawarin mo Lord, kami ay nagpapakumbaba Lord, kami ay humihingi ng kapatawaran Lord. Check mo po yung mga puso po namin Lord na baka hindi na po namin ginagawa ng tama yung gusto mo pong ipagawa sa mga buhay po namin Lord. Lord, samahan mo po muli kami Lord sa umaga na ito. Nasimulan po namin ang pag-uusapan namin na ito, nakasama ka. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen po. And good morning and blessed morning po sa lahat na kasama po natin today and yung pag-uusapan pa rin po natin ngayon yung monthly theme po natin yung March po yung regarding triumph po and yung title ng pag-uusapan po natin ngayon is Triumphing in Trials, Finding Strength in God's Promises. And yung pag-uusapan po natin yung despite po na facing trials and mga adversity, yung kahirapan, yung tribulation and believer can find true triumph by relying on God's promise and strength paulit-ulit na tinatalakay po natalakay na ito na paulit-ulit po nagiging lesson na po siya kung paano po talaga natin i-face yung trials despite po ng mga tribulation, adversities and may 3 points po tayo na pag-uusapan po regarding po dito and so, bago po natin simulan define po muna natin yung salitang triumph in trials. Ang sabi po sa Google meaning not only endure difficult situation but to emerge from them stronger, wiser, and with sense of victory, open with deepened faith or understanding sinasabi po doon emerge or tayo ay makikisama dun sa trials na yun. Pag nalambasan natin, tayo ay become stronger, become wiser sa mga nare-receive natin na victory regarding dun sa trials na pinag-uusapan po natin and number 1 po na pag-uusapan natin dito kailangan talaga natin maintindihan yung understanding trials. Basahin ko po yung James chapter 1 verse 2 to 4 po Consider it pure joy my brother and sister whenever you face trial of many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance and kailangan talaga natin maintindihan ba't dinadaan tayo ni Lord sa trials trials are part of life and part siya ng buhay natin yung mga trials na dinadanas natin and can refine our faith. Yun po yung sabi sa James yun po yung sabi niya doon. And refining our faith kung titingnan natin sa ibang
like yung ginto, no? Paano ba kinukuha yung gold from sa bato, dinudurog, no? Uh, tinutubigan hanggang makuha yung pinaka-dust, yung gold. Pero hindi pa po dun natatapos yun, no? Nire-refine pa rin yung gold, no? Nire-refine yung gold, no? Same sa atin, nire-refine tayo ni Lord, no? To remove yung mga impurities sa mga buhay po natin. Nire-remove ni Lord yung mga impurities na to. Kaya niya tayo dinadaan in trials. Kaya tayo dumadaan sa mga kapagsubukan na ito dahil, no? May mga bagay pa rin po pala tayo na meron sa atin na gustong tanggalin ng Lord, gustong pabitawan ng Lord. Kaya dumadaan tayo sa mga trials na yan. Kaya dapat na maunawaan po talaga natin na yung understanding trials, na bakit ibibigay ng Lord sa iyo yung trials na yan. May purpose, kumbaga may dahilan ng Lord bakit idinadaan ka, inire-refine ka niya, no? Tulad ng ginto po, no? Pag sinabi natin, no, from dust, tapos pag ni-refine magiging gold talaga siya, no? Nag-iiba yung value na, nag-iiba yung value niya, tumataas. Same sa atin, no? If nandun na tayo, no, pag na-remove na yung mga impurities sa buhay natin, unti-unti po, no, nabubuo yung value na meron po sa mga buhay po natin, no? And gusto din pong i-share ng Lord sa atin, no, bakit tinadaan niya tayo sa mga trials, kasi gusto niya na i-embrace natin yung trials, no? Hindi po para pahirapan tayo. Pinapa-embrace po ng Lord yung trials na yun as a opportunity po sa atin. Bakit po, no? Bakit kailangan po natin i-embrace siya, no, bilang opportunity? Kasi doon po pinapakita ng Lord, no? Dito po lalabas talaga yung growth and maturity natin, no? Kapag na-embrace natin yung trials bilang opportunity. Kasi same sa ano po, no? Kung titignan natin sa trabaho na lamang po, no? Trabaho na lamang po. Kung kailan ka parang dinadamihan ng trabaho ng boss mo, feeling mo pinapagod ka niya, feeling mo lang na talagang china-challenge ka niya, hindi po i-embrace po natin yun, no? Baka yung pa po pala yung maging way ni Lord, no, to promote you, kasi in-embrace mo yung trials na binibigay ng trabaho sa iyo, and yun pala yung opportunity na gustong ibigay sa iyo ng Lord, na mag-grow ka and magkakaroon ka talaga ng maturity dun sa nangyayari sa buhay mo, no? And yun po yung number one sa atin, no? Yung unang lesson po na pinag-aaralan po natin ngayon, no? Yung understanding trials. Hindi po ibibigay ni Lord yan ng walang dahilan po sa mga buhay po natin, no? And tulad po nung sinabi talaga, no, yung trials are part of life. Part po talaga ng buhay yung trials. Pero kapag po nalagpasan po natin siya, nandun po yung victory. Siyempre malalagpasan po natin yan, no, kapag kasama natin si Lord sa buhay po natin. And number 2 po, no, na pag-uusapan po natin today, yung God's promise of goodness. Bakit? No, God's promise. Ang sabi po sa Romans 8:28 po, no. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No, according to His purpose. And tulad po no, nung shinare po ni nanay nung Sunday service po, no, ay mga character, na Bible character po, no, from Job, Joseph, Moses, lahat po, no, dumaan po sila ng kapagsubukan, dumaan po sila sa trials, no. Kung titingnan natin, no, after po nung pagsubok na ibinigay ng Lord sa kanila, no, God turned trials into blessing. Tinurn ni Lord yung trials nila into blessing, dahil hindi po sila sumuko, hindi po nila tinanong, hindi po nila kinwestiyon ng Lord, no? Patuloy pa rin po nilang pinapakita yung faith nila despite ng mga trials na ibinigay po ng Lord sa kanila, dahil naniniwala po sila, no, may promise or may pangako ang Lord sa kanila. Tulad nga po, no, nung sinabi po sa Romans 8:28 po, no, na
all things God works for those who love Him. Pangako po ng Lord yun. No? Ibibigay po ng Lord yung mabuti. Ibibigay po ng Lord yung blessing, yung abundant life sa mga taong nagmamahal po talaga sa Kanya, no? And kung titignan natin, no, yung trust in God's sovereignty or yung tawag dito yung and parang yung ability niya, no, na to bring good out in every situation. Kaya pong palabasin ni Lord yung sitwasyon na from bad things, talaga iti-turn niya yung sitwasyon mo into good for those who love Him. And may purpose si Lord eh. Ba't sila, ba't tayo, no? Sila yung nakakaranas ng mga ito, no? Kasi may purpose po ang Lord sa atin, no? God is believed to have plan for those who love Him. And He use all things, no? Ginagamit niya yung lahat ng bagay, yung mga pagkakataon, no? Even difficult situation, no? Or difficult circumstances, no? Sa mga buhay po natin, no, to work toward that plan, no. May plano ang Lord. Bakit dumadaan ka sa mga kapagsubukan na yan, no? Just hawakan lang talaga natin, no, na may pangako, may promise ang Lord sa atin, no? God's promise of goodness, no, for those who love Him, sa mga taong nagmamahal po talaga sa Kanya, na patuloy na nanalig, patuloy na pinapakita yung faith nila, no, despite ng mga sitwasyon na meron sila. And naalala ko talaga, no, yung story po ni Joseph dito, no, yung kung ano po yung ginawa ng mga kapatid niya, tinapon siya, pero hindi po talaga siya nagtanim ng sama ng loob, or hindi siya nag-question kay Lord, no, bakit dinadanas niya to, no, si Job, no, na talagang from family, mga anak niya, kabuhayan niya, lahat talagang tinanggal ni Lord sa kanya, no. Pero hindi po niya tinalikuran, no, yung pangako ng Lord sa kanya, kasi naniniwala siya na that every trials, no, meron pong plano ang Lord sa atin, no. Just maniwala lang po talaga tayo sa kanya, no. Trust natin talaga, i-trust lang natin si Lord sa buhay po natin, no, dahil yung mga promises ni Lord sa atin, no, even things na akala natin chaotic, difficult na, no, God is ultimately in control and work for the good, no, na mahal siya, no. Kontrolado ni Lord yung nangyayari sa atin. Bakit ganyan? Hindi niya yan ilalatag sa'yo, or hindi kanya padadaanin dyan nang wala siyang plano. May plano ang Lord sa atin. Magtiwala lang tayo sa mga pangako niya, no. And yung kanina po, no, nabanggit po yung salitang refinement, no. Gusto din po ni Lord talaga na magkaroon tayo ng growth and refinement, no. And God use everything, no, including yung mga challenge, no, to shape and refine those who love Him. Leading yung ginagawa ng Lord sa atin, no, papunta dun sa greater purpose na gusto niyang gawin sa mga buhay po natin, no. Hindi niya tayo dinadala dyan nang hindi tayo magkakaroon ng growth, hindi tayo magkakaroon ng maturity. Dadaan niya talaga tayo dyan isa-isa. Basta lagi lamang po talaga nating tatandaan na may pangako ang Lord sa buhay po natin, na hindi niya tayo pababayaan. Talagang nandun po, no, yung promise ng Lord sa atin. Pag maniwala lang po talaga tayo at manalig, palakasan talaga to ng faith kay Lord, no. And number 3 po, no, na pag-uusapan po natin, no? Number 1, yung kanina po, no, understanding trials. Number 2 po, yung God's promise of goodness. And number 3 po, no, na pag-uusapan natin, yung strength in weakness. Ganda po pakinggan, no, yung salitang strength in weakness. Lakas sa kahinaan, no. And
Basahin po natin, no, yung 2 Corinthians 12:9 po, no. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. For my power is made perfect in weakness, no. And God's grace is sufficient, no, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng nangyayari sa atin. Yung grace ng Lord sa atin is sufficient, hindi magkukulang. And nga po, no, kailangan lang talaga natin na ilin yung strength natin, no, kay Lord, no. And kapag po na-feel na natin na we are weak or nandun na tayo na parang hindi na tayo nagagamit, inadequate na tayo, nanghihina na tayo, no, dito na po yung sinasabi natin na mag-pray, mag-devotion. Unang talagang lalong-lalo po, no, mag-lean tayo kay Lord. Ilin natin yung strength ng Lord papunta po sa atin, no. God's grace is sufficient. Sufficient talaga siya. Hindi po siya magkukulang. Nasa sa atin lang po talaga, no, kung paano natin gagamitin, paano natin yun gagawin, kung paano natin yun marireceive, no. Sufficient po ang grace ng Lord sa atin, no. And akala natin minsan, no, yung grace ng Lord is para additional lang sa buhay po natin, no. Hindi po, no. Ito po yung kailangan natin, no, to overcome our weaknesses, na para ma-please po natin ang Lord, no. Para ma-please po natin ang Lord sa buhay po natin, no. Minsan po kapag madalas talaga, no, kapag hinang-hina na tayo, mas gusto po natin na mag-give up, mas gusto po natin na sumuko na lang kasi hinang-hina na po tayo, ano. Dito po tayo lalong hihina, no, kapag mas hindi po natin itinurn yung weakness natin, no, papunta kay Lord, no. Kasi sabi nga po doon, no, yung weakness mo iti-turn ni Lord yan into strength. Ang gusto lang talaga ni Lord sa atin ngayon is manahan talaga tayo sa Kanya, no. Doon sa mga pagkakataon na akala natin doon na tayo sa no, doon sa dulo. Pero hindi po eh. God's power is made perfect in weakness, no. Because, no, inaalaw ng Lord na i-show niya yung glory niya, show niya yung strength niya in a way na yung hindi na natin hindi na natin inaakala na magagawa natin to, no. Dun lalong nagpapakita si Lord, no, dun sa pagkakataon na nandun na tayo sa dulo, nandun na tayo sa limit natin, no. Basta gusto lang talaga ni Lord, no. Sabi nga po niya dun, no, na gusto niya talaga na ma-recognize lang natin yung limitasyon natin, no, na wag tayong manahan sa sarili lang natin, wag tayong manahan or mag-depend sa kalakasan na meron lang tayo, no. Bagkus mag-depend talaga tayo, no, on God's strength, no. And dito na po talaga papasok, no, mo-open na talaga dito yung marireceive na natin yung kanyang grace, yung kanyang power, if we lean sa kanyang strength, no. Hindi po dun sa sarili po nating kakayahan, kaya mas lalo po tayong nanghihina dun sa mga kapagsubukan na ipinararanas ng Lord sa atin, dahil mas naglilin tayo sa gusto lamang po natin. Naglilin lang tayo dahil akala natin sapat yung talino natin, sapat yung lakas natin. Hindi po. Mas lalo po tayong manghihina kapag ganun, no. Pinapakita mo na malakas ka, pinapakita mo na kaya mo, pero hindi po ipapakita ng Lord yung kanyang glory and strength sa atin kapag patuloy po tayong nanahan dun sa sarili lamang po natin na kakayahan, no. Kaya yun po, no, ang God's grace is sufficient sa lahat po ng bagay, sa lahat po ng pagkakataon. Kailangan lamang po talaga natin na ilin yung sarili natin sa Kanya, kasi sapat po talaga. Hindi po magkukulang yung grasya na ibinibigay po ng Lord po sa atin, no. And yun po, no, ulitin ko lamang po, no, yung 3 points na pinag-aaralan po natin, no, to receive triumph in trials.
Sana may nakuha po tayo, may nabaon po tayo, no? Number 1 po, ulitin ko lamang po, no, yung understanding trials, God's promises of goodness, and number 3 po, no, yung strength in weakness, no? Kung gusto po natin na i-turn yung trials into triumph, kailangan po nating intindihin yung trials na binibigay ng Lord sa atin. Kailangan natin maunawaan, and of course, para ma-turn natin yung trials into triumph, kailangan natin panghawakan yung mga promises ng Lord sa atin na after trials, there's a triumph, no? There's a blessing, there's a opportunity na meron po sa atin, no? And of course po, no, yung number 3 po na pinag-usapan natin, yung strength in weakness, lakas sa kahinaan. Kung gusto po natin na ma-turn yung trials into triumph, hugot po tayo ng kalakasan kapag po tayo ay nanghihina kay Lord, no? Yun po, no, maraming salamat po, no, sa lahat na kasama po natin today. Hope na may na-receive tayo or nakuha po tayo. And before po tayo mag-end po, no, let's pray po, no. Yes, Lord, we thank you, we bless you, Lord, we magnify you, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataon na patuloy mo pong ibinibigay po sa amin, patuloy mo pong ipinapaintindi sa amin na kahalagahan ng pagtitipon namin na ito, Lord. Patuloy mo pong ibinabahagi yung presensya mo, Lord, sa amin na kailangan po namin ng ganitong pagtitipon, kailangan po namin ng ganitong mga napapakinggan sa mga buhay po namin, dahil kailangan po namin ito, Lord, upang simulan ng umaga, simulan po ang araw na ikaw po ang kasama po namin. Salamat, Lord, dahil sinamahan mo po kami ng iyong presensya sa pinag-usapan po namin ngayon regarding triumph in trials, Lord. Mga kapagsubukan, Lord, na patuloy mo pong ibinabahagi sa mga tao, patuloy mo pong sinishare sa amin yung trials na ito, Lord, upang kami ay ma-refine, upang kami ay ma-refine and ma-remove yung mga impurities na meron sa mga buhay po namin, Lord. Patuloy mo pong pinararanas sa amin ito, Lord, dahil may purpose, may plano ka nga po sa mga buhay po namin, Lord. And patuloy mo pong ibinabahagi ito, Lord, or patuloy mo pong ginagawa sa amin ang mga trials na ito, Lord, para po kami ay mag-grow, para po kami mag-matured sa mga bagay na gusto mo pong ibigay po sa amin, Lord, or sa mga planuhin mo po sa mga buhay po namin, Lord. Salamat, Lord, dahil kami nag-apoy sa mga salita mo ngayong araw na ito, Lord, na naway ito'y tumubo sa mga puso po namin, na kami ay maging matatabang lupa, Lord, dahil kapag tumubo ang mga salita mo ito sa mga puso po namin, Lord, dahil isa po kami sa mga magte-testify, Lord, how trials turn into triumph. Kung paano mo po tinurn ang bad situation sa mga buhay namin into good situation, Lord. Patuloy lamang po namin na iintindihin, patuloy lamang po namin na panghahawakan yung mga promise mo sa amin na after trials, there's a blessing, there's a opportunity, Lord. And patuloy pong manahan kami sa iyong lakas, hindi po sa mga sarili lamang po namin, Lord. Dahil kapag po kami nanahan sa mga sarili lamang po namin, Lord, wala po kaming magagawa, Lord. Kulang po ang mga salitang ito, Lord, upang nasimulan po namin o magawa po namin ang mga bagay na ito, Lord, na hindi ka po namin kasama. And Lord, dinadalangin din po namin, Lord, ang mga kasama po namin na humihingi po ng prayer request po, Lord, no? Prayer, personal healing and health requests for Sandra Policarpio, prayer for Jaja Policarpio to remove or to overcome dependency on medication. Kay Tristan Lumanog, prayer for Maribik Lumanog, eye health and reduce swelling in her feet. Mary Rose Purisima, prayer for her brother J.M. King Purisima's healing from UTI and bloodstream infection. Lizelle Tayag, prayer for her father Mario Bulawan, healing from arthritis. And prayer request of Kakarmanda, prayer for his mother Janet Bukad to heal from goiter and foot pain. Jane Turla, prayer for favorable test result to avoid chemotherapy. Zenaida Sonario and Josefino Simbolio, prayer for good health
And prayer request po of Patrick Ferreria, prayer for his father Roger Ferreria for complete healing, and kay Earl Christoph Balatbat for Marilyn Balatbat and Annalisa Pelayo for healing from their recent operation, Lord. And prayer request of Jane Malyari, healing from PCOS, healing of Melanin Ingosio from allergies, healing of Nards Malyari from pneumonitis, and healing from prayer request of Jero Kapulong, prayer for his father Jessica Pulong for the removal of black bulb in his heart and will not undergo heart surgery. And prayer request for Arjan Nakapil, prayer for her mother Janet Makapil to recover from pleural infusion, prayer request of Janet Pukad for Alfer Simbolio Castro, healing from stroke, and prayer request of Micah Salak, prayer for her mother Tita Vilma Salak for normalized blood sugar and blood pressure, and healing of a tight lump through medication. Prayer requests of Roxanne, prayer for Chin Imperial, healing pregnancy and current result. And dalangin po namin, Lord, dinadalangin po namin ngayon, Lord, ng mga anak mo, Lord, na humihingi po, dumadalangin ng kagalingan, dumadalangin ng mga request na ito, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na ikaw po ang aming healer, ikaw po ang aming doktor na makapagpapagaling ng anumang sakit, Lord. Maniwala lang po kami, Lord, and itaas lang po namin ang mga faith po namin sa inyo na lahat po ng mga ito, Lord, ay magaling na. In Jesus' name, Lord. And cancer patient, prayer request of LJ Lapus, prayer for Selena Argonoza, successful chemotherapy and recovery. Jamaica Malyari, prayer for her mother Rebecca Malyari for healing from a bladder tumor and a success in chemotherapy session. Prayer request of Ricardo Martin for complete healing from cancer and successful chemotherapy. Prayer request of Marlon Nukup and Jovel Vicente for complete healing from cancer. Prayer request of Jane Malyari for Anam Manila for complete healing from breast cancer and successful chemotherapy. Prayer request of Lamberto Tarok for his wife Eliza Tarok, healing and successful operation on her back, no complication. Lord, kami ay humihingi ng kagalingan, kami ay humihingi ng authority mo, Lord, upang banggitin na lahat po ng mga dumadalangin na ito, Lord, ay magaling na sa pangalan mo, Lord, Nilalapit po namin sila, Lord, dinadala po namin ang mga pangalan po nila, mga request po nila sa paanan mo, Lord, dahil ikaw nga po ang aming healer, ikaw nga po ang aming doctor, Lord. And Lord, they are healed, Lord, in Jesus' name. And spiritual and relationship requests for Jane Rexy G. Lucio, prayer for her husband Riz Lucio for spiritual awakening, avoidance of temptation and family restoration, success in their new business and its expansion. Makinilio, prayer for Danilo UI Unmata, Gamboa, De La Torre, Malda, Ponce de Leon, Dakir, Susi, Sadsad, Buison, Villarreal, Sayabok, Ramos, Manyo, Caños, Kausay, Aurelio, and Cayetano family for healing, restoration of relationship, faith, and spiritual awakening to know our Lord Jesus Christ. Joan Kembao Nilo, prayer for spiritual growth and deeper trust in intimacy with God. Special request of Pastora Karina, prayer for Sarah Miklat, good health and quick recovery. Bel Pineda, prayer for success of acquiring another car wash shop and visa approval for Yana Intervalo and Archie Miguel
Check Intervalo and R.A. Kirubin, and kay Jenny Cunanan, prayer for protection and safety of Joshua Marin, and prayer po sa ating mga CRC churches and national concern churches request na humingi po ng land and building for CRC Santa Maria, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main, and true and committed disciple with church multiplication. And dalangin din po namin ang aming bansa na protection of the Philippines from strong earthquake and typhoon, Lord, na ilayo mo po ang bansa po namin sa malalakas na bagyo, Lord, sa malalakas na earthquake, Lord. Itaboy mo po ito, Lord, na hindi po tumama sa bansang Pilipinas, Lord. And prayer against the approval of the SOGI bill, same-sex union or marriage and divorce bill, blessing and prayer for Israel, Lord. Salamat, Lord, sa mga salita mo na natutunan po namin ngayon. Naway ito'y tumubo, may tanim sa mga puso po namin, Lord. Dalangin din po namin ang aming mga leader na sila nanay, sila tatay, Lord, sa kanilang pansamantalang paglisan sa simbahan, Lord, na protection mo po ang bumalot sa kanila, Lord, saan man po sila magpunta, Lord, and patuloy mo po silang i-anoint, Lord, dahil kung ano po yung dumadali po sa kanila, Lord, ay patuloy po dumadali po sa amin, Lord. Maging blessing po sila, Lord, sa mga pupuntahan po nila, Lord. Maging pagpapala po sila sa mga lugar po na mararating po nila, sa mga taong makakausap po nila, Lord. Maging pagpapala po sila. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dinadalangin sa umaga na ito. In Jesus' mighty name. Amen and amen po. And reminders lang po, no? Yun po, no? Yung for Monday to Friday, yung ating morning prayer na 5:30 AM po, no? And on-site prayer po ng Saturday. And sa Saturday and every Wednesday din po, no, yung ating midweek service po. And yung ating Saturday na crossover po, nandun pa rin po yan. And of course, yung ating pong Sunday service po, no, every 8:30 in the morning po. Good morning po. Blessed morning po sa bawat isa. Thank you.